I will glory in His name. Kailan ka ba na-redeem? Medyo matagal-tagal na rin. Ilang taon na rin tayo since we were redeemed. So, excited tayo na aanihin natin yung ating naipon na mga blessings na itinalaga ng Diyos sa buhay natin pagdating ng panahon. Since I have been redeemed, I will glory in His name. Hindi masasayang yung ating pag-glorify sa Kanyang pangalan since day one until this present time. Binibilang yan ng ating Panginoong Hesukristo. Nililista yan ng ating Panginoong Hesukristo. Tinitipon yan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya itong paglilingkod natin sa ating buhay na Diyos, maraming matatawag nating surprises. Marami itong mga nakaabang na parating na mga blessings mula sa ating Panginoong Diyos. Kasi sinabi naman dyan, God is not unrighteous to forget your labor of love. Since nan-redeem ka ni Lord Jesus, nagsimula ka na until this present time. Marami-rami na rin ang naiipon natin doon sa Kanyang kaharian. Kaya nga, sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, lay not treasure on earth where moth and rust that corrupt and thieves rob through, but lay up treasure in heaven. So, nagli-lay up tayo ng treasure in heaven since naniredeem ka ng Diyos, nag-glorify ka sa Kanya, at pinatuloy mo yan ngayon hanggang darating ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, basahin natin ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Pakibasa po ang Luke 10 verse 2. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Therefore said He unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He may send forth laborers into His harvest. Yan. Sinabi ito ng ating Panginoong Hesukristo more than 2,000 years ago. Kasi sinalita niya ito nung nandyan pa siya sa flesh. Now, ngayon, mas marami ang population ng mundo. Ngayon, mas marami ang mga tao. So, ibig sabihin yan, ang harvest lalong rumarami ngayon. Kaya nga, sinabi dito, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He would send forth laborers into His harvest. So, napakarami ang mga kaluluwa na dapat pagtuunan kahit pa man ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Kunti lang ang laborers, pero ang sinabi dito, magdalangin kayo sa Panginoon na nagmamay-ari ng harvest na ito, na magpadala siya ng mga laborers unto His harvest. Bakit kailangan magdalangin tayo na siya ang magpadala? Kasi ang importance sa mag-labor, kailangan sent ka. You must be sent by God. Magiging useless ang ating mga ginagawa pag hindi ka pinadala ng Diyos. Useless lang. Hindi maging legit, hindi maging effective, hindi maging powerful, hindi maging fruitful, hindi maging victorious pag hindi ka pinadala ng Diyos. Pinadala ka lang ng pinadala ka lang ng tao, pinadala ka lang ng organisasyon, pinadala ka lang ng pera, pinadala ka lang ng mga malalaking ranggo na mga pastors, tapos hindi ka pinadala ng Diyos, useless yan. Kaya tama yung sinabi dito, pray ye therefore the Lord of the harvest that He would send laborers into His harvest. Siya yung magpadala. At kung siyang magpadala, siya rin ang magpili kung sino ang kanyang pinadala o ipapadala. Tingnan mo si Moses. Hindi si Moses ang pumili sa kanya na ipadala doon sa Egypt.
Hindi siya nagpili sa sarili niya. Ni ang mga disipulo hindi pumili na sila ay mag-serve as servants of God. Neither si Pablo, hindi nagpili sa kanyang sarili para mag-preach ng gospel. Ganon din ang mga ginamit ng Diyos. Ganon din si Pastor Samuel Algabre. Hindi siya ang pumili para maglingkod sa Diyos, para ipadala, para mag-preach ng kanyang gospel. Ni kami na mga preachers ngayon, hindi kami ang pumili. Siya yung pipili. Di ba sabi ni Lord Jesus, "You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit must remain." Siya yung pipili at siya yung magpapadala. Sino man ang kanyang ipapadala for the harvest. Unang-una, ang haharapin ng mga lingkod ng Diyos, yung hindi natin nakikita. We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against rulers of darkness in high places, na kumikilos sa mga children of disobedience, na kumikilos sa mga ungodly, kumikilos sa mga unholy, kumikilos sa mga defiled, sa mga sinners. Yun yung mga servants ng dyablo, di ba? Sino gagawa ng kasalanan, magiging alipin ng dyablo. Whosoever committed sin is a servant of sin, or is of the devil. So, meaning to say, sa buhay natin, pasalamat tayo na isa tayo na pinili ng Diyos. Dati, hindi pa ako tinawag ni Lord Jesus. Iba ang nanaginip sa akin, ang aking tita, na meron ng calling pala ang Diyos sa buhay ko. Napatayin niya yung aking dating anyo na makasalanan at buhayin niya ako sa bagong buhay na nandyan kay Kristo Jesus. Imagine, nung 4 years after pa, narinig ko yung panaginip niya. Doon pa niya sinabi sa akin sa Manila. Napanaginipan niya about sa akin, dito pa kami sa Davao. So, 4 years after pa, doon ko napagtanto na bawat mga lingkod ng Diyos, hindi sila ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili. Si David, hindi ang pumili sa kanyang sarili. Yung mga propeta dito, hindi sila ang pumili sa kanilang sarili. Yung mga alagad ng Diyos, hindi sila ang pumili sa kanilang sarili. Bakit? Ang Diyos kasi ang timbang ba? Siya yung nakaka-weigh sa bawat espiritu ng mga tao. Kung siya ay karapat-dapat, kung siya ay effective, kung siya ay useful para sa Kanya. At siya na rin ang magmo-mold. Siya na rin ang magpiperfect sa Kanyang gagamitin, sa Kanyang pipiliin. At ang pinakamaganda na pag merong calling ang Diyos sa buhay ng ninoman, gamitin ka, just humble yourself. Magpakumbaba ka lang. Mag-humble ka lang sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Gaano ka-importante yung pinadala ng Diyos in terms of harvesting souls, in terms of saving souls, in terms of sa pagliligtas ng mga tao. Bakit importante ang pinadala? Basahin natin. Romans 10:13 hanggang 15. Praise the Lord. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Yan. Di ba may sinabi dito? How shall they preach except they be sent?
Paano ang tao magtawag sa Panginoon na hindi pa nila nakikilala? Paano nila makikilala kung hindi pa nila pinanampalatayanan? Paano nila pananampalatayanan kung walang mag-preach sa kanila? Paano mag-preach ang preacher kung hindi siya pinadala ng Diyos? So he must be sent by God para legit yung turo, para legit yung instruction galing talaga sa Panginoong Diyos. Kasi pinadala ka ng Diyos, siya yung didikta sa iyo. Siya yung maggagabay sa iyo. Siya yung magsasalita through your mouth. You will be speaking as the oracle of God. Kaya effective, katotohanan, at hindi magpakailan pa man mayayanig kahit ano pang kilos ng masamang espiritu, walang dipit, kumbaga pa, sa kanyang mga alagad. Kaya, how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Nangyayari na may mga pinadala ang Diyos. Nangyayari na merong ginagamit ang Diyos. Nangyayari na meron siyang ipapadala sa sanglibotang ito. Ngayon, gaano ka-urgent itong gawaing ito? Basahin natin. John 4:35 hanggang 38. Praise the Lord. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white, ready, already to harvest. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal. But both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying true, one soweth and another reapeth. I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other men labored, and you are entered into their labors. Yes. Soweth means nauuna. Reapeth yung nahuli. So, merong nauna para magbigay ng banal na salita ng Diyos, meron ding nahuli na sila na yung magha-harvest. So, ibig sabihin yan, sowing and reaping are both important. Sowing and reaping, sometimes different persons, but they are both will be rejoicing. Bakit? Because both of them will receive reward from their God. Praise the Lord. Tulad niyan, may mga krusada. Si Pastor Tam magkrusada ngayon sa Sorsogon. Pagkatapos Sorsogon, Leyte. So siya yung nagtanim. Kung sino man yung ma-assign doon, siya yung magre-reap. Siya yung mag-harvest. Siya yung patuloy na mag-harvest ng mga kaluluwa. Pastor Samuel Algabre, yung nandyan sa Madsayap, dito sa Davao, siya yung nauna. Nagtanim siya. May sumunod sa kanya para ipatuloy yung pag-harvest ng mga kaluluwa. Paano ba i-harvest yung mga kaluluwa? Yung kinukuha na ni Lord Jesus. Praise the Lord. That is harvesting na pinapangalagaan ng mga nahuli na pinadala ng ating Panginoong Diyos. Nauna ka man, nahuli ka man, importante, pinadala ka ng ating Panginoong Diyos. You must be sent by God. Kaya nga sinabi dito, and herein, sa verse 37, and herein is that saying true, one soweth and another reapeth. I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor, other men labored, and ye are entered into their labors. See? May nauna na nagtanim, may magpasok para papasok sila sa kanilang mga gawain. So, ito na yung ministry na hindi natin pwedeng pabayaan. So, i-pray natin itong darating na crusade sa Nazareth, Barangay Nazareth. At God be willing, after na ito sa mga anniversary sa month na ito. So last na mag-anniversary ang Tibalog Congregation sa buwan na ito. After that, pwede nang magkrusada doon. So i-pray natin na matamnan at
meron ding mag-labor doon for the harvest para hindi masayang ang mga kaluluwa. Praise the Lord. Hindi kayo natamnan, walang nag-harvest, nasira ang mga bunga, kinain lang ng mga wild beast. So, kailangan both of that, i-pray natin sa ating Panginoong Hesukristo that God will send His laborers, the sower and the reaper. Praise the Lord. Tingnan mo sa sitwasyon ni Pablo at saka ni Apollos. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 3, 6 hanggang 9. Praise the Lord. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planteth anything, neither is he that watereth, but God that giveth the increase. Now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. You are God's husbandry, you are God's building. Yan. Hindi pwede na magsabi yung, oy, ako ang nauna dyan, ako ang nagtanim. Ikaw nahuli ka. No, you cannot say so. Kahit nagtanim ka man, nag-ani ka man, ang Diyos pa rin ang nagpatubo. Nagtanim ka man, hindi ka makatanim kung hindi ka pinadala ng Diyos. Mag-ani ka man, hindi ka makaani successfully kung hindi ikaw pinadala ng Diyos. So, ang Diyos ang lahat na gumagawa sa pagtatanim, sa pagha-harvest, dahil ang Diyos ang nagpapa-increase at nagpapatubo ng lahat. So, tayo lahat, mga laborers tayo, kasama ang Diyos. So lahat ibigay natin ang glory and honor to God, anuman ang magiging success, anuman ang magiging fruit, anuman ang magiging victory ng ating ministry, let us always give the glory and the honor to God. Bakit? Hindi yan sa atin. Kanino pala yan? Basa. 1 Corinthians 15 verse 10. Praise the Lord. But by the grace of God, I am what I am. And his grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Yes, naglabor ka ng maraming paglilabor. Marami kang nagawa sa mga gawain ng Panginoong Diyos. Maraming na-perform ang Diyos sa iyong ministry. Pero don't be mistaken to claim any honor, any glory, but always say, yet not I. Hindi ako ito. Para hindi ka magmamataas. Hindi ako ito. Para hindi ka tuksuin ng diablo to brag or to boast. At totoo naman yan, hindi talaga yan atin. Pinadala ka lang ng Diyos. Laborer ka lang ng Diyos. Servant ka lang ng Diyos. Pero malaking blessing tatanggapin mo. Praise the Lord. So kaya sa buhay natin, mapalad tayo. Tapos itong pinapadala ng ating Panginoong Diyos, meron yan silang mga supporters. Kaya kasi ang body of Christ, hindi lang yan nababatay sa isang part. Kaya nga ang Bible nagsabi, the body of Christ composed of apostles, prophets, teachers, helpers, governments, and diversity of tongue. So, ibig sabihin yan, this will work together as a team. Kayo dyan, na hindi man kayo usually ang pinapadala ng Diyos to give the word of God, hindi man kayo ang pinapadala para i-assign, pero yung inyong role, yung inyong tungkulin, hindi nawawala sa inyong pagsunod. Kabahagi kayo na ginagamit ng Diyos to support us in the work of the ministry. Yung proceeds ng inyong mga kinikita na binibigyan nyo ng 10% plus yung mga offerings ninyo, love ninyo sa pag-support sa gawain ng Diyos, malaking bahagi yan na maging successful ang gawain ng Diyos. Parang makina. Hindi pwede yung makina aandar kulang ng gear. Yung makina, hindi yan pwede aandar kung kulang ng starter o walang starter. Ang makina, hindi yan aandar kung walang oil. Lahat yan. Lahat. Kung walang cooling system, makaandar man yan.
Hindi yan tatagal, mag-overheat yan. So, ganun din ang katawan ni Kristo. So, huwag kayong mabahala. Part tayo lahat sa ginagawa para sa gawain ng Diyos, para sa pinapadala ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya, since I have been redeemed, I will glory in His name. So, marami ka nang naipon, marami ka nang naimbak, na-deposit doon sa langit. Pagdating ng panahon, aanihin mo yan. So, you have to protect it, you have to maintain it, you have to abound more and more. Let no man take thy crown. Be not be weary in well-doing, for in due season you will reap. So, since tayo niligtas ng Diyos, saan mang bahagi tayo gagamitin ng Diyos ayon sa kanyang kinalugdan. Tuloy lang tayo, patuloy lang tayo, at lagi nating isipin yan. Yan lahat according sa kanyang kapangyarihan. Yan lahat according sa kanyang work na nagwo-work sa atin. Basahin natin. Colossians chapter 1 verse 29. Praise the Lord. Whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Yes. Whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. See? Siya yung nag-work sa atin mightily. Tayo, naglilibor tayo, sinabayan tayo ng Diyos, ginagabayan tayo ng Diyos, pinapalakas tayo ng Diyos, ginagamit tayo ng Diyos. Anumang sasabihin natin, natutupad, nangyayari. Anumang sasabihin natin, nai-enlighten sila. Anumang sasabihin natin, nabibless sila. Anumang sasabihin natin, with power. Pag pinaniwalaan nila ito, they will experience the good effect. Tulad niya, may mga sakit na niniwala sa Diyos sa paggamit sa atin dahil instrumento tayo ng Diyos. Di ba pinapagaling sila ng Diyos? So, ibig sabihin yan, working in you mightily ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Nagli-labor tayo. So, hindi naman kami pwede na hindi kami mag-preach. Kasi ito yung tungkulin namin. Ma-charge kami ng Diyos as disobedient. So, ganun din kayo. May mga obligasyon din kayo. Ma-charge din kayo pag hindi nyo gampanan yung inyong gampanin. So, lahat tayo may gampanin para hindi tayo ma-charge ng Diyos as disobedient. Lahat tayo susunod. Basa. 1 Thessalonians 2, verse 9. Praise the Lord. For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preached unto you the gospel of God. Yes, para hindi tayo ma-charge. We are not chargeable to any of you. So, therefore, we preach unto you the gospel of God. For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day. See, ang paglabor sa gawain ng Diyos, night and day. Any in the day, any in the night. Because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. O, hindi lang yan. Hindi lang sa side namin. Hindi naman kami makakakilos kung wala din kayong suporta sa pinapagawa ng Diyos sa buhay ninyo. So, tayong lahat, nagko-collaborate, nagko-cooperate, nagko-communicate sa isang gabay ng Diyos sa buhay natin. So, tayong lahat, we are laboring. Tayong lahat, we are working. Tayong lahat, magre-receive kahit paman ng something sa ating pinapakita na gawain para sa ating Panginoong Diyos. Tsaka itong paggawa natin, hindi lang easy ito. Minsan sa mga pagsubok, sa mga pagtitiis, sa mga kahirapan, tinatry tayo ng Diyos, tinitest tayo ng Diyos. Kung tayo ba ay hihinto, kung tayo ba ay madidismaya, kung tayo ba ay tatalikod, o tayo ba ay babalik sa ating kamunduhan. No. Anumang masagupa natin
na mga sufferings, reproaches, persecution, tuloy yung ating tinutungo sa paglabor para sa Panginoon. Dahil ito lang yung labor na hindi mahulog sa walang kabuluhan. Huwag natin itong i-drop, huwag natin itong panghinaan, ni huwag natin itong talikdan. Basahin natin. 1 Timothy 4 verse 10. Praise the Lord. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Yes. Mag-experience ka ng labor and suffer reproach. Hindi basta-basta. Pag sinabing labor, nakakapagod yan. Pag sinabing labor, you will exert much energy and effort for that work. Yes, do it. Pawisan ka man, maduguan ka man, mainitan ka man, maulanan ka man, mapuyat ka man, minsan magkasakit ka pa, minsan gutumin ka pa, minsan kung ano-ano na lang ang mga pwede mong tiisin. Tuloy pa rin, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. See, saan natin ginagawa yung paggawa ng gawain ng Diyos? Doon sa mga naniniwala. We are obliged. We are commanded by God to perform this labor and suffering para doon sa mga naniniwala. Tingnan mo, kung basahin mo yung kasaysayan ni Lord Jesus, may mga lugar na hindi naniniwala sa Kanya. Di ba, umaalis siya doon? Di ba, sabi ni Lord Jesus sa 70, na pinadala niya 2 by 2, sabi ni Lord Jesus, if you go to any house, if they will welcome you and say unto you, peace, go in and give the gospel. But if you go into the house and they do not accept you, nor believe you, nor receive you, then come out from that house and go to another place. So, saan in-address yung pag-labor natin, especially of those that believe? Praise the Lord. Yung mga kumakaway, yung mga tumatawag like Macedonian call, yung nagwe-welcome, sila yung ating pagtuunan. Kaya nga, nung naniwala ang taga-Madsaya sa panahon ni Pastor Samuel Gabre, anumang hirap ng kanyang raranasin kasama ng kanyang mga crusaders, baliwala yun. Dahil nadama ni Pastor Samuel Gabre, he was led by God, by our Lord Jesus, to visit them because they believe. Kaya, ganun din. Saan mang mga lugar sa sanglibotang ito na maniniwala sa Diyos, doon tayo ipapadala ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. At sa paggawa natin yan, faithfully, unang-una, tayo ang unang magsunod sa ating pinipreach, sa ating tinuturo. Para maligtas tayo, sila rin maligtas. Basahin natin. 1 Timothy 4:15 hanggang 16. Praise the Lord. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Yes. Meditate upon these things. Give yourself wholly to them. Kailangan yung pag-devote natin, pag-offer natin sa buhay natin, not partial. Wholly. Buong buo. That thy profiting may appear unto all. What profit is that? Na makikita ng lahat. Una, salvation. Makikita ng mga tao yan. Paano ka nililigtas ng Diyos? Paano ka sinasamahan ng Diyos? Paano ka dinidinig ng Diyos? Paano tinutugon ng Diyos ang pangangailangan mo? Profiting may appear to all.
Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them. Meron kang tinuturo na doctrine, meron kang tinuturo na salita ng Diyos, ikaw una ang mag-take heed. Ikaw ang una susunod niyan. Patuloy sa kanila. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. See, sa paggawa mo ng ganon, hindi mo pinapabayaan yung sarili mo na ikaw unang sumusunod, maliligtas ka dahil ikaw naging modelo, ikaw naging uliran, ikaw naging ihimplo, so yung mga binibigyan mo ng Word of God, madaling makasunod sa Diyos. Kasi may ihimplo silang nakikita sa buhay mo. Meron silang inspirasyon sa buhay mo. Meron silang liwanag na nakikita sa buhay mo. Praise the Lord. So maliligtas ka, pati sila na nakikinig sa iyo. Pati sila na sumusunod sa iyo sa mabuting ihimplo. At maliban dyan, we are proving the work of the ministry. Pinapatunay natin ang gawaing ito hindi sa atin, kundi sa Diyos. Mararamdaman niya ng mga tao na kaharap mo na hindi natin ito ginagawa sa sarili lang natin. Pinoprove natin ito na itong ministry na ito sa Kanya na nagpadala sa atin. Kaya huwag tayong magproblema kung may mga tulad ng testimony na mga dinadala dito na mga masakitin, na iba na namatay na. Si Jesus magbuhay niyan. Iba, agaw buhay na. Si Jesus ang magbuhay sa kanila according to His will. Praise the Lord. So ibig sabihin yan, yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, siya lahat ang kikilos sa buhay natin. Basahin natin yan. 2 Timothy 4 verse 5. Praise the Lord. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Yes. Watch thou in all things. Kailangan mapagmatyag tayo sa lahat ng bagay. Bantayan natin lahat ang sarili natin. Huwag mong sabihin, malakas ka sa tukso sa mga babae, tapos kumpiyansa ka, yung pala doon ka sa pera, hahatakin. Hindi mo rin sabihin, malakas ka sa tukso sa pera, yung pala sa pride of life ka, hahatakin. So, watch in all things. So, lahat ng bagay na pwedeng tayong madapa, pwede tayong ma-slide, pwede tayong magkakasala, lahat yan, bantayan natin yan. Praise the Lord, na walang makalusot dyan. But watch thou in all things, endure afflictions. So ano yung afflictions? Uncomfortable, situation. Ano yung affliction? This is in trouble. Ano yung affliction? Sometimes in sickness. Ano yung affliction? Sometimes in necessities. Walang-wala ka. You have to endure it. Kailangan tawirin mo yan. Hindi yan maging cause na ikaw susuko. Hindi yan maging cause na ikaw ay bababa sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yan cause na ikaw ay tatalikod, hihinto na sa pagsunod kay Kristo Jesus. Hindi. I-endure mo yan. And do the work of an evangelist. Gawin mo. Yan ang binigay sa iyo ng Diyos na gift to preach the gospel anywhere. Saan ka man ipadala ng Diyos, do it. Make full proof of thy ministry. Patunay mo na full proof of your ministry. Ibig sabihin yan, pag sinabing full proof, buo na patunay na ang Diyos naglagay sa iyo sa gawain. Hindi ikaw ang naglagay sa sarili mo. Praise the Lord. Di ba kay Pastor Samuel Gabre, paano niya mapakita yung full proof of the ministry? Na ang Diyos ang naglagay sa kanya. Yung testimony niya. Narinig niya yung tinig habang nag-aaral ng abogasya. Pagkatapos, hindi pa man siya sumagot ng, yes Lord, sumuka siya ng dugo, nagkasakit siya ng TB, nag-question siya sa Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, pinalo kita para matuto ka.
Ngayon, ayaw pa rin niya hanggang nagkaroon siya dito ng kaso na hinahawakan. Malaki ang sweldo niya, pero nag-away sila sa eridiro, gumanon na naman. Ayaw pa rin niyang makinig sa tawag ng Diyos. Pupunta na siya doon sa Indonesia for logging concession. Meron siyang partner dito sa Davao na si Congressman Maglana. Yun na yung final. Na-aksidente siya. Doon na niya sinagot. So yun ay full proof sa ministry na binigay ng Diyos sa kanya na hindi siya ang nagpili. Praise the Lord. Na hindi siya ang naglagay sa sarili niya. Yan. Wala naman tayong ibang mapakita na testimony. Di ba si Pastor Alan? Wala man plano magpastor yan. Nagkaroon lang yan ng nagpastor lang yan dahil nasa bingit ng kamatayan na siya eh. He was in the point of death na. Nung nanumpa siya kay Jesus, Lord, buhayin mo lang ako. Pag mula akong patayin, mag-serve na ako sa iyo ng buong puso as a pastor. O di ba? Biglang gumanon yung heartbeat niya. Nagtaka yung mga doctors. Inobserbahan siguro ng 24 hours, hindi na bumaba yung kanyang heartbeat. Sabi ng doktor, lusot ka na sa posibleng kamatayan sa buhay mo. Hindi alam ng mga doctors na meron siyang communication doon sa langit dahil God is calling him to serve God. Praise the Lord. May mga pagsubok man sa buhay niya, lusutan mo yan. I-endure mo yan lahat. Lahat-lahat na. Praise the Lord. Mga tukso, mga pagsubok, mga kahirapan, mga persecutions, lahat na, basta afflictions. There are so many form of afflictions sa buhay natin. From the members, from co-workers, kahit saan. From sa labas, kahit saan manggagaling. I-endure natin lahat yan. Praise the Lord. Then pakita natin ang full proof of this ministry that this is the will of God sa buhay natin. Masarap. Pag gumawa tayo sa kalooban ng Diyos, wala kang dapat katakutan. Buhay ka man patay, sabi nga ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Whether by life or by death, let God be glorified and be magnified in my body. So, masarap maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Walang kataluhan, laging katagumpayan. So, yan ang i-pray natin na mag-pray tayo na marami pang laborers na pwedeng isend ng ating Panginoong Kristo, especially sa mga lugar na may maniniwala sa kanyang gospel, na ma-maintain sila, ma-preserve sila. Amen? Praise the Lord. Last verse, 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Praise the Lord. Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you. Praise the Lord. Kung paano ang word of God na preach sa inyo, kung paano ang word of God na glorified sa inyo, i-pray din ninyo na ito ay mapapadala pa sa mga maraming lugar, maraming area sa mundong ito. Kaya dakila ng ating Panginoong Hesukristo. So yun ang sinabi niya, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray therefore unto the Lord of the harvest, that He would send forth laborers into His harvest. How important is the sent of God, yung sa pinadala ka ng Diyos. Kaya karamihan dito sa atin, hindi nag-aral sa Bible school kasi walang plano magpastor. Karamihan sa atin, puro mga simple lang. Pero tinawag ng Diyos by many ways. Pero magtaka ka, anong prayhan, gagaling, pag mag-cast out ng demons, napapalayas, pag anong hinihingi sa mga prayers, sinasagot ng ating Panginoong Diyos, pag magbigay ng salita ng Diyos,
natatouch ang buhay ng tao dahil hindi yan sa atin. Pinadala ka lang ng Diyos. Ginagamit ka lang ng Diyos. Kaya yan ang dalangin natin na magpili pa si Lord Jesus nang ipapadala niya sa mga lugar na maniniwala sa kanyang gospel. Amen. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.